Good morning guys. Today is Monday, 4:36 AM. Dito tayo nagpalipas sa Pembroke truck stop. Boundary, halos malapit na sa Ontario at Quebec. Yan. Brown out pa dito sa truck stop. Alam nyo guys, nag-pre-trip ako. Nagulat ako sa katabi kong truck. Tingnan nyo ang logo nya. Paglabas ko ng truck nagulat ako, may nakatingin sa akin. Si ano yan, yung kalaban ni Batman. So, tatakbo tayo ngayon hanggang tanghali. Magdi-deliver na tayo sa Victoriaville. Kaya natin ma-deliver to ng before or after lunch. Kung hindi ma-traffic, before lunch makakarating tayo doon. Pero kung ma-traffic, after lunch tayo makapag-deliver. So, takbuhan na. Alas 4 pa lang ng umaga. Takbuhan na yung mga truck. Brown out pa dito. So tapos na tayo mag pre-trip. In-inspection ko na yung truck and trailer. So okay naman tayo lahat. Kaya tatakbo na tayo. So let's go. 4:52 AM. Ang dilim pa Pero nung summer maliwanag na tong alas 4. Ang kagandahan lang nitong kagandahan lang ni Kenji, kita yung paligid sa dilim pag nakahayo. Ang liwanag niya masyado, unlike yung si Ken, yung una kong truck medyo kasi dilaw yung headlight nun ito puti lead light na to Dito guys, hindi ka kakabahan kahit na malakas yung ulan sa gabi or sa madaling araw, dahil alam mong walang sira mga kalsada dito, walang butas-butas. Kung may sira man, may mga warning device sila, kompleto sila sa barricade, sa cone, sa warning lights. So kahit matuling ka, hindi ka talaga kakabahan na masushoot ka sa isang sira na kalsada. Dito wala talaga madilim, pero nakapagpatakbo tayo ng matulin pa rin, 80 km/h. Ang lakas ng ulan low visibility tayo. Ang side mirror
kotse, wala pa siyang ilaw, oh. Anak ng patis, oh. Ang lakas ng ulan. Ang tuloy ng mga takbo, tapos siya wala siyang ilaw. Oh, gahanap ng aksidente yun, ah. Doon sa dinaanan natin, guys, may aksidente. Nagkarambula 3 kotse. Kaya yan, may mga ambulansya. Lakas ang ulan, eh. Tapos ganito ka busy yung highway, oh. Mag-diesel muna tayo dito, guys, sa Petropass, dito sa Saint Isidore, Ontario. Ontario pa to, eh. Ayan, may Burger King. May pizza. Turn right, then turn right. Nordic. May maliit siya na truck stop, pero at least meron mahintuan yung mga truck. Petropass. Karga muna tayong diesel, guys. Dito tayo dadaan, guys, sa toll gate sa Auto Road 30. Dito tayo dumaan para expressway. Meron tayong RFID, kaya tuloy-tuloy lang tayo. Sundan natin tong isa. Malapit pa lang tayo niyan, bukas na dahil may sensor dito sa taas, oh. Okay. Open na siya. Automatic. May logo doon na yung parang wifi. Doon tayo pupwesto. Pag wala tayong RFID, wag tayo pupwesto doon dahil baka matikitan tayo dahil ang laki-laki na ng signboard, eh. Hindi pa naintindihan, di ba? Dam nila, oh.
ready na yung mga snowplow, oh. Deployment na, dineploy na. Siguro kanya-kanyang ano to, location. Oh, mawawala ka sa linya. Nahangin siya. Ang tulin kasi. Ay, naninigarilyo pa si Manong eh. Ayan, nawawala sa linya eh. Ayan, dineploy na yung mga snowplow. Preparation, baka may buhos na snow ngayong araw na to ah. Kasi yung langit oh, ang dilim yun. Tulad nito guys, yung construction dito sagana or napakaraming mga warning device, mga barricade, tapos may mga traffic sign. Talagang safety dito. Ano, may signboard pa na ilaw, ano tawag niyan. So hindi ka talaga mabulaga dahil malayo pa, may mga warning sign na sila. Overtake pa rin oh. Pasaway talaga oh, tuli no. Hala. Parang walang construction si kuya. Mga driver din talagang pasaway. Nakalagay doon 55 km/h lang, pero siya tumatakbo ng mahigit 55. Dito na tayo guys sa Victoriaville, Quebec. O nga pala guys, dito sa Quebec ay bawal kumanan kung naka red signal. So baka makalimutan natin dahil sa ibang lugar pwede kumanan, mag right turn kahit na naka red, basta safe. Then shoutout nga pala sa mga kababayan natin dito, marami raw Pilipino dito. At shoutout kay Mel's Canada TV. Yon, shoutout sa inyo, sa mag-couple na yon na nandito rin sa Victoriaville. Yan. Dito na tayo, Selwarwick. Ayan yung dideliveran natin. Your destination is on the right. So dito complete PPE. Kahit walang helmet pwede, pero kailangan naka vest tsaka safety shoes. Stop muna tayo, then go. Diretso na tayo doon sa likod dahil doon tayo i-unload. Ay, mga forklift, pupuntahan lang tayo ng mga yan. Stop. Ang ganda ng Volvo 2025 model. So ngayon pag nandito na kayo guys, kung sino man magde-deliver dito, paparada tayo dyan.
tapatan natin yung blue na sarado. So doon tayo atras. Yun ang problema, umulan pa. Yun ang masaklap dahil bumuhos pa ang ulan. Itatanong din natin dito kung pwede tayo mag-untarp ng umuulan kasi bawal mabasa to eh, pero siguro patilain din natin dahil mababasa rin tayo eh. Yun lang, malakas ang hangin, malakas din ang ulan. Kaya tatanong pa rin natin. So yan, may iglo sila. May iglo diyang gumagawa ng safety salt. Ayun yung mga nakabags. Ayun yung forklift. Tatanungin natin sila kung mag-untarp. Inabot tayo ng break time dito pero hindi ko pa siya matanggalan ng tarp kasi maselan ito dahil doon to ina-unload, doon nilalagay sa loob ng shed oh. Ganun yan eh oh. So binawasan ko lang siya ng bungee pero hindi ko pa matanggalan ng tarp kasi umuulan eh. Mamaya mabulilyaso tayo, di ba? Bawasan ko lang siya ng bungee, then pag dumating yung mga operator, tsaka ko itatanong kung pwede ba tayong mag-untarp na umuulan. Kasi mga ganun yun, yung mga bloke-bloke. Kaya nilagay yan doon sa loob ng shed. Bawal mabasa, di ba? Kaya antayin natin yung mga operator para sure tayo. Alright guys, ito ang pinakamahirap na part, yung umuulan tapos mahangin. So, mabigat yung tarp natin i-secure or iligpit, i-fold. Kaya mamaya ipapabuhat natin to sa forklift, yung tarp natin. So, ayan, na-untarp na natin. Pero mamaya ko na ito i-fold pag natanggalan ko na ng strap yan. So, yan ang reality. Kaya wala akong pinapakita sa mga vlog ko na magaan ang trabaho namin. Talagang mabigat. So tapusin, nakakahingal dahil mabigat yung tarp dahil basa eh. So yun guys, basa tayo ng ulan at pawis. Basa tayo ng ulan, pinagpapawisan tayo dahil nakakapote tayo. Pero syempre, enjoy lang natin itong ginagawa natin dahil ito yung trabaho natin eh. So nagliligpit pa tayo ng strap. Kunti na lang, patapos na. Diba? Nakakapagod pero kailangan lang natin talaga i-enjoy. So yun o, basang basa ako ng ulan pero pawis na pawis din. Ayun, kaya kunti na lang.
So tapusin lang natin to. Nagliligpit tayo. Then naligpit na natin yung mga tarp. Ayan na yung tarp, naligpit na natin. Yung apat doon naligpit na rin. At mga bungee naligpit na rin. So itong strap na lang. So yun, enjoy lang natin. Masarap naman ang feelings. Pero kung dadaanin natin sa init ng ulo, tayo lang may stress. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Sakto. Tapos siya. Tapos na rin tayo. So basang-basa tayo pero enjoy. Enjoy lang dahil masaya ako sa ginagawa ko. At wag natin kalimutan guys, tingnan yung ibabaw ng trailer kung may mga bato o kahoy kasi makakaano yan sa mga commuters o sa mga biyahero din, baka tumalsik. Tulad niyan, bato, kahoy. So yun lang, hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Nakabuta tayo. Ayos. Basang-basa rin tayo sa loob ng pawis. Okay lang yan. Oh. So sa mga papunta dito ng Canada, magbaon kayo ng kapote kasi malaking bagay talaga to. At least hindi tayo basang-basa sa ulan. Basa lang tayo sa pawis. Let's go!